by the way pala, meron akong camera girl ngayon, ang aking asawa, si Queen. Siya, meron akong assistant ngayon. Hindi tulad ng dati na laging solo flight. Akin ang lahat. Akin si Ian, akin si Ito, akin si lahat. So ngayon meron tayong camera girl. So tara, silipin natin. A few moments later. Yun nga pala guys, sobrang traffic papunta dito. Kaya ito ang malaking problema dito sa west side na ito. Pagpatak ng alas 3 pa lang, ganito lagi ang kanilang pinagdaraan ng Calvario. Traffic all the way hanggang doon sa Makaha area. Yun nga pala, habang nasa traffic tayo, shoutout muna tayo sa ibang mga kapanalig dyan sa Pilipinas. Shoutout kay Master Sergeant Boy Iscanio, at sa kanyang may bahay na si Ate Sally, sa kanyang mga anak si Miriam, si Mark, si Tonton. Nakalimutan ko yung pangalan ng kanyang kambal. At meron pang sumunod kay Mark, but ay kay Miriam, pero hindi ko natandaan yung pangalan. Yeah, shoutout po sa inyo. Lalo na kay Pangamaan Boy Iscanio. Dahan-dahan lang Pangamaan, kasi dapat enjoyin natin yung pagiging veterano natin. Long life Manong Boy. Yun, traffic pa rin. At syempre, binabati ko nga pala yung mga mahusay class ng Northern Samar Chapter. Ngayon po ang kanilang selebrasyon ng aming ika-31 anibersaryo sa aming pagsasamahan bilang miyembro ng Mabuhay Class 15-91. So shout out guys dyan sa miyembro ng mahusay class Northern Samar Chapter. So enjoy, daan-daan lang sa paglaklak, at siguraduhin mag-iwan ng lakas para umuwi ng bahay. At lalong-lalo na yung mga nagdadrive, ingat po sa pagdadrive habang nakainom. Yan guys, refreshing dito sa lugar na to. Gilid ng dagat, yung kanilang daan, ang gilid mismo ng bundok. Maganda sa lugar na ito, kaya lang ang problema yung traffic talaga. Pero pag nakapasok ka naman na dito, nakalagpas ka na dito sa Wayanay area, yan, kahit na one lane lang yung mabilis, kasi konti lang yung mga taong nakatira dito. Countryside ika. Ayun si Kuan, sino yan? Yung sa television naglalakad. Ayan, ano yung concept? Nakalimutan ko na. Si dito? Sa television dito? Oo, si yung may bag na pula tapos naka skirt na pula. Si nakalimutan ko na yung pangalan ng teleserye. Siya yun. Basta kayo. Nagpalit lang ng damit, hindi na pula. Yun. Oh wow, ang ganda. Ganda ng view. Okay na. Mas maganda sana kung maaga. 5 years? Makikita mo yung mga yung mga bugs. Tagal lang yung Parang tayo bagyo. punta dito. More than 5 years siguro. Nasa Hawaii lang, pero karatig bayan. Paano? Puro trabaho. Dagat. Walang time mamasyal. Ano? Baga, dinadayo din yan ng mga surfer. Pero maliit ng mga alon ngayon. Hindi niya panahon. No, I think doon ang ano pa. Nag-start
mag-start mga March, pero parang maliliit pa yung mga alon. Yung kadalasan ng mga bisita dito mga dumadayo sa iba't ibang galing iba't ibang lugar iba't ibang bansa para lang mag-surf. Yun, ganda yung view na yan. May hiking site yan. May hiking site Yeah, yan next time banda. mag-hike. Yeah, di ba yung pinunta natin nila Patrick? Sa pillbox. Pillbox ba yan? Ay, puro ipil-ipil na patay. Meron yung tagusan sa North Shore. Sana matapat na diyo yung dalawa din. Kaya lang, wala na naman. Weekend naman kasi ang day off ng dalawa. Then Wednesday. Di ba na ako pwede mag-day off ng weekend? Yun o, ganda o. Di ba, North Shore na yan? Yeah. Ako naman kahit ano-ano sa ngayon stay home pa. Yun o. Biyak na bundok. Itong biyak na. Ayun o, biyak na bundok kung may ate sa gitna. Trabaho. Saan pala yung ating listahan? Mayroon palang nagpapa-shoutout din pala. Nakita ko kaninang umaga sa aking vlog. Shoutout din pala kay Maria Lucia De Vera ng Jollibee Manawag. Shoutout po sa iyo at sa lahat po ng employee ng Jollibee Manawag. Shoutout po sa inyong lahat, lalong-lalo na yung mga crew ng drive-thru. Mabuhay po kayong lahat. Work safe lagi. So yan. Thank you po sa pag-subscribe. Oh, beating the red light. Si Nana Kuli. So So yan, patay na bundok. Si yan ang magandang bundok po. Ang sarap akitin sana yan. Kaya lang sana may daan papunta dyan. Hindi yan hiking site. I think yung the next bundok next month. Yan nagtatrabaho yun. Care home yan. Yan yung anak ni Mang Melchor. Care home yan, di ba? Yep. Grabe palang ginugugol niya oras. Papunta papasok. Inahatid yata niya Yeah, kasi pagpasok niya umaga, traffic papunta. Pag uwi niya, traffic pa uwi. Watch out your speed. Wala pang 50. Kita mo, mas mabibilis pa kasi sa akin. Oo, tingnan mo nga sila. Lawit lang ng kamay. Pasensya na po, magalaw kasi ang isang kamay hindi pa masyadong maikilos kaya nangangawit po. Yan, wow. Ang sarap ng hampas ng alon. Yung tubig to. Abot sa taas yung hampas. Naliw po. Tingnan po. Yung bus 40 na yun, ang haba-haba ng inaano yun. Yeah, long drive siya mula Makahayan Doon sa dulo, dulong-dulo yan. Ito din siguro ang pinaka town center ng No, kon pa rin to. Sakop pa rin ng kanto. Ng Wayanay. A few moments later. So ayun guys, andito tayo sa Makaha area. Ito po yung pinakadulong bahagi ng west side of Hawaii. So
So dati nakakapunta kami doon sa pinakadulong yon. Pero ngayon sinarado nila, marahil may construction doon sa road na yon. So nagpark lang kami hanggang dyan. So ipapakita ko na lang po yung view dyan sa may gilid na yan. And then kung tutumbukin nyo po yung bundok na yan, magkakarugtong yan papunta doon sa may North Shore area ng ng Hawaii. Pero wala pong daanan ng mga sasakyan. So kung gusto mong mag-adventure, maaaring siguro lakarin mo, and then makakarating ka doon sa pinakadulong bahagi ng North of Hawaii Island also. So ito po yung mga bato na bumagsak, ewan ko kung ilang taon na nakalipas. So ito ang isang pinupunta ng mga dumarayo dito din sa Hawaii, yung mga rock na ito. So silipin natin ang dulo ng bahagi. Walang masyadong mga surfer ngayon kasi hindi ganun kalakihan yung alon. Nadaanan namin yung surf area, which is may mga mangilan-ngilan na nagsurf din. So ayan, puro bato-bato po siya. Naiwan na si Commander doon dahil sabi niya mahirapan daw siyang bumaba dahil yung bababaan po nito medyo bato-bato. Doon po ako bumaba sa lugar na yan. Kaya sabi niya baka madapa pa daw siya. So yun, tignan natin dito sa area na ito kung anong meron. Dati nung pumunta kami dito sa lugar na ito, siguro mga 5 years ago, sa gawing bahagi nito, sa gilid mismo ng dagat, marami kang makikitang isda. May mga isdang malalaki, may mga maliliit din. Pero tila wala ngayon. So ayan po, sana hindi aabot sa akin yung tubig. Ayan, medyo lumalaki na rin yung mga alon. Ayan po guys, hindi po siya safe para paliguan dito sa lugar na ito. Ayan. Tapos yung bundok po na yan, yun po yung nagdudugtong sa Waianae at saka North Shore. Yun po yung tumbok na yan, yung medyo green area po. Didiretso mo yan. Sa palagay ko may mga trails yan papunta sa North Shore, pero hindi pa namin alam kung open na siya ngayon. Siguro sa pag dumating yung time na lahat sabay-sabay kami nag-view ng mga anak ko saka ni Commander, subukan namin pasyalan yung lugar na yan. Sabi na maganda yung lugar na yan, pero hindi pa namin na-try hiking from west to north. Yan po, blue na blue po yung tubig ng dagat. Ayun, ayun. Kaya maganda yung tanawin doon sa bandang dulo na yun. Kaya lang hindi natin abutin kasi dahil sarado yung kalsada. Medyo malayo-layo din po yan paglalakarin natin. Ayun, may golf ball doon. Ayun ko sino naglalaro. Joke lang po. Satellite yan sa tingin ko lang. Ayan.
May mga mangilan-ngilan na naliligo din. Siguro mga taga rito mga yan. Dati meron kami mga nakikita mga isang maliliit dito at minsan may mga tiyambang kayong mga malalaking isda para mga tambakol, pero ngayon wala. Kaya mababaw lang siya, pero yun nga yung alon continuous po. So balik na po tayo banda roon sa lugar na yan. Yun, maganda sana ito ilagay sa aquarium. Kaya lang bawal po kasi mangulik na ng mga ganito, mga corals. Yan. Pag nahuli ka kasi nangungulik na ng mga corals dito, malamang yung penalty mabigat sa bulsa. Yan po, patay na corals. Private, hindi pwede, hindi open sa public. So ang ganda ng location niya. Kasi kung mag-hiking ka from North Shore, kasi yun na yung taas na yun, yung bundok na yun, doon ka. Bundok na yun. Doon ka, makikita mo all the way sa pero it takes 4 hours from North Shore. Papunta. Then 4 hours pabalik ulit. At least like 5 hours, more than 5 ganun, pabalik papunta. Papunta pabalik ka ako sana. Basta at least 6 o'clock ng hapon nakababa ka na kasi close yung lake gate doon sa North Shore. Maiksi lang yan. Siguro pag mabilis ka maglakad. Mahirapan ka lang naman yung from North Shore na yung pataas kasi yun yung but pag nasa taas ka na ng bundok is na yun, parang patag-patag na napababa, patag, parang daan naman yung yung mga hunting kaya lang mas kung hindi mo kabisado kasi yung hunting area ng mga baboy ng doon. Hindi naman rocky yata. No, kaya nakakaano ang mga sasakyan doon na pang mountain na mga big ATV. Oo. Yung mga truck na big yung mga big sila, tire.
1 hour pa yan. Oo, like 6 something na dyan. Yes, kahit check mo sa cellphone, 6:50 something mag sunset. Yung manonood yun ng sunset kaya nagtambay dyan. Kaya nga, pati yung mga bagong dating, yun ang hinabol nila. Diba maliligo sila? Kasi nga hindi siya crowded area kasi dyan. Unlike pagka sa Waikiki o sa dito sa Paulina. So some na nag-check in dito sa may mga hotel sa Paulina. Dito naliligo kasi hindi siya crowded. I think walang hiking sa Paneto na bundok. Doon lang sa dulo. Doon sa may wayan ay pero mababa lang. Yung kalbong bundok nila doon. Mostly kasi dyan sa bandang north and then sa Yung sa may Nanakuli banda, may nakita akong may mga umakyat doon. Pero mababa lang yan. Wala mga pagpunong kahoy, kalbo na bundok. Yan. Naalala ko tong surfing area na ito. dyan po muntikang nalunod. Yeah, dyan Si ako. over the kind when Ito yung surfing area. Yan, muntik-muntikan ako nalunod po dito noon. Nung first time niyang First time kong visit dito bumisita sa Hawaii. kararating ko din po dito noon. Like 1 month na po akong nakatira dito. And dumating Yan, dito dyan sa po Hawaii. sa lugar na yan. Galing po ako ng schooling from South Carolina. No, hindi dito, Military schooling. Ito, ayan yung kuwan na yan, oh. And then dumaan ako dito sa Hawaii for 1 month vacation. Para lang po Para makita bisitahin. kami. Kasi nung Pero yun umalis nga, po ako ng Pilipinas, papuntang Hawaii, wala po siya doon sa Pilipinas. Nandun po siya sa South Carolina, nagmi-military schooling. So yung mga anak ko po lang ang kasama ko, pumuntang airport na hinatid ako. So nung natapos po schooling niya sa South Carolina, dumaan po siya rito. And then yun nga po, yan, muntikan po siyang nalunod yan. Muntik-muntikang iuwing bangkay. Pagkatapos Pero, na military schooling. Sa awa ng Diyos po, mabibilis po yung mga lifeguard dito. Kaya halos sila ng pamangkin ko, yung pamangkin kong pinanganak dito na babae. Kasi nag-try silang mag-surf. Kala mo mga professional surfer. No, I think this side. This side, hindi doon. This side. Oo nga, ito pala. Dito, hindi doon. Kasi sa park yun, dito yan, po, dito sabi po. nagsasurf. Dito po ang Yeah. ang surfing Dito pala. area ng ng West side. West side. Yan, dito. Kaya matandaan ko doon nagparking si Kuya Joey. Yan yung doon. lugar na yan. Yan, Yan doon. yan yung lugar na yan. May bundok na yan. May maliit na kuwan na yan. Tumpok na yan. Diyan ako muntik na lunod. And then yung lifeguard na yan, lifeguard station na yan, doon nang galing yung napakabilis na lifeguard crew. Yan, nag-jump siya. Naramdaman ko pa nakita kong tumalon siya mula doon sa tower na yun eh. Yan dito, hindi doon sa side na yon. Yeah. Kasi sa park Yan na yan, dito. yung bundok na yan. Dito yung kami, kumpul na yan. Kasi kahit po sa gilid lang is malalakas Lalakas ng talaga yung alon. alon. Talagang Sobrang taas, hihigupin ka lagpas ng, bubong yung alon. Ihigupin ka ng alon. Kasi it is, po to, surfing Tapos, area lang yan. talaga yan. Palakpakan pa sila, akala na ang galing ko mag-surf, yung pala tinatangay na ako ng alon. As in, tumatawa pa ako. Akala ko kasi Akala acting akala lang. ko nag-acting lang siya. Yung pala totoo na. At the end, ninervyos ako. Akala ko pero So yun guys ang ating maiksing paglalakbay dito sa dulo ng western side ng Hawaii. Okay, so pauwi na tayo. Siguro tignan natin kung meron tayong may di-deliver mamayang gabi or pagkatapos ng kainan doon sa area namin sa Iba Beach. So silip-silip tayo guys hanggang sa mamaya.
A few moments later. So yun guys, hindi tayo pinalad na makapick up ngayong gabi. Andito na tayo sa bahay, bali 1 hour mahigit na akong online. So wala ma-pick na delivery. So okay lang, nandito lang naman sa bahay, nakaluto na at naayos na lahat. Patuloy ko pa rin siyang i-online hanggang mamaya bago matulog. Sayang din naman, meron wala okay lang. Pahinga na rin kung sakaling wala. So update ko na lang po kayo doon sa tao na gusto naming tulungan ni Mrs. Expect ko po mga hanggang katapusan bago ko mabuo yung amount na itutulong ko po sa kanya. Pero may nagmagandang loob pagkatapos niyang mapanood ang aking vlog. Sabi niya magbibigay siya ng $200 para doon sa taong yon. So ang nagbigay po ng $200 na yun ay walang iba kundi yung kapatid din nila Mrs. na si Ate Virgie or Virginia Peralta. Likas na din talaga sa kanila yung tumulong sa kapwa or sa mga nangangailangan. Dahil siguro din namana nila ito sa kanilang mga magulang. Especially yung kanilang tatay kasi noon talagang balitado siya sa pagiging matulungin. Kahit sino man o ano man na lumapit sa kanya, pagkain man o masisilungan, handa siyang tumulong basta't kaya niya. So yun, nabuo na natin yung tulong na yun para sa taong gusto natin tulungan. Gayon man tinanong ko siya kung gusto niyang lumantad or mag-share sa ating vlog, pero hindi siya wala siyang kibo. So it means gusto niyang kahit hindi niya man sabihin ng personal o sabihin ng aktual na ayaw niya, so naiintindihan ko siya. So yeah, minabuti na namin na igalang na rin ang kanyang privacy. Ang importante doon ay nakatulong tayo. At so pagkatapos ng pagtulong na yan, mayroon pa tayong nakalinyang 3 siguro na humingi din ng tulong. And kasama na rin siyempre yung sa pamilya, kamag-anak. So yun, unti-unti pagpatak ng March sisimulan ko ulit yung challenge na yun para makalikom ng pera. Hindi naman lahat ng kikitain ko sa Uber, gawa na may pangangailangan din kami. Kalahati doon sa kikitain ko sa part-time ko ay doon mapupunta sa mga taong nakalinya na gusto rin naming tulungan. So yun nga, doon sa mga nag-subscribe at nanood ng aking vlog, maraming salamat po. Sa ngayon nasa 356 na po yung ating subscribers at meron na tayong 162 watch hours. So medyo mahaba-habang lakbayin pa para ma-approve yung ating YouTube channel at mag-grant or ma-monetize po siya. So sa ngayon wala pa tayong kinikita sa YouTube channel yan. Kumbaga kawang gawa muna. At sa mga magsusubscribe pa at manunod ng aking video, maraming salamat. Yung pagsusubscribe nyo at panunod nyo yung video, pagka naisa katuparan na magkaroon ng monetization yung aking vlog, marami po tayong matutulungan ng mga taong nangangailangan. So muli, salamat sa inyo, sa mga nanonood at sa mga nag-subscribe at sa mga magsusubscribe ka pa. Thank you so much. So sana kita tayo ulit sa susunod kong vlog. So yun nga, hanggang sa muli. Thank you po.